Nakatira tayo sa dalawang mundo. Naglalakbay ang isang paa sa katotohanan. At nakatapak ang kabila sa kababalaghan. Ngayong gabi, ang inyong matutunghayan ay mula sa koleksyon ng mga kwentong galing sa kabilang dako. Mga bagay na mahirap paniwalaan, maaaring katotohanan, maaaring kathang-isip lamang. Dahil sa bawat haplos ng liwanag ay may kagat ng dilim. Tigas ka. Sige. Sige. Oh? Sige. Matigas ka pa. Ilabas mo ngayon. Ang tapang mo. Sindihan mo. Pa! Sindihan mo! Ayoko pa! May tubig pa kami. Bukas ka na lang na umaga bumalik, ha? Sige na, sige na. Dali lang dito, ah. Sige. Sige. Dito! Dito! Magandang umaga, sir. Magandang umaga naman. Ikaw ba si Lorena? Ay, opo. Ako po yung pinagbabantay dito ni Nestor. Hindi na daw niya kayang alagaan tong lupa dito, eh. Naman ho alam kung bakit. Baka naman siguro napagod lang. Baka gusto na niya magbagong buhay. Siya nga pala, siya si Miggy. Pamangkin ko at the same time assistant. Anak siya nung pinsan ko si Anding. Miggy, si Lorena. Ganong katagal ka na nga ba dito? Ay, mag-aanim na buwan na po. Pumupunta siya dito linggo-linggo para i-check yung bahay. Hindi rin kami magtatagal, Lorena. Baka abutan pa kami ng dilim. Mabuti pong pumasok na tayo para makapagmerienda kayo. Mauna na po ako. Miggy, kunin mo na yung mga gamit. Pasok mo na sa loob. Talaga dito, ah. 17 years old ako nung huli ako nandito. Marami akong mga alaala dito. Sige na, mauna ka na sa loob. Ito dyan.
Hoy, ikaw! Matuto ka maging lalaki, ha? Hindi yung atras sa dahil lang sa natatakot ka! O gusto mo dagdag ko yung latay sa katawan mo parang... Parang tuyo ka! Hindi, Papa. Hindi po. Palibhasa! Manang-manang ka sa nanay mo! Nasaan na yung babaeng yan, ha? Chuning! Chuning, nasaan ka? Chuning! Chun... Chuning! Diyos ko! Chuning, bakit mo nagawa to? Chuning! Gaspar! Anong tinatanga-tanga mo dyan? Huwag kang lalaban-laban dyan! Kumuha ka na kita! Eh! Dito. Basta kayo? Yung nanay, mabait sa trabahador. Yung anak, magalang, malas sa nanay. Pero yung tatay, tahimik yun eh, hindi pala kaibigan. Pero may problema nga yun eh kapag nalalasing. Nagiging bayolente sa sarili ng pamilya. Hanggang isang araw, nagpakamatay yung nanay. Sige. Maalala ko lang. Naayos mo na ba yung reservation ko para dun sa conference? Tapos na dito, Gaspar. Ito. Ako na yan. Very good. Eh, yung schedule ko... Oo, clear na hanggang Lunes. Good. And, nag-message pa pala si Francine sa akin. Nanalo tayo sa bidding laban sa mga umali. I'm sure gigil na gigil sila sa atin ngayon. And, nagbili na ako sa opisina ko nung gagawin. Very good. Alam mo, Miggy, sa palagay ko, ready ka na para sa mas mabigat na responsibilidad. Kaya pagbalik natin ng California, i-appoint kita bilang head ng operations. Tinga, tito. Talaga? Yep. Kaya-kaya ko na yan. Yun na nga eh. At alam mo, sigurado ako kung nabubuhay pa ang tatay at nanay mo, siguradong matutuwa sila. Nanay ko lang. Kaya naman ako nagpupursige para sa... Hindi ako matulad doon sa katulad na tumatakbo doon sa responsibilidad niya. Miggy, alam mo, dapat nagpupursige ka para sa sarili mo. Hindi para sa mga magulang mo. Naintindihan mo? Alam ko yan dito. Ano pa laman ito? Ito mga to. Oh, Sige, dali mo lang dito. Pipiliin ko kung ano yung pwede nang iwanan. Dito! Oh. Buhay pa pala yung mga larawan ni Lolo. Galing, oh. Pinto to, ah. Kaya mo na yan. Iwanan mo na yan dyan. Sigurado ka dito, baka pwede naman nating Makinig ka na lang sa sinasabi ko, Miggy. Para makaalis na tayo dito agad-agad. Kaya ba, tito? Alam mo, Miggy, hanggang ngayon, takot na takot pa rin ako sa bahay na to eh. Kahit na alam kong magpapaalam na ako dito, hindi pa rin ako mapakali. Gusto ko makaalis na dito agad-agad. Yan talaga eh. Minsan talaga, walang hiya yung mga tatay natin. Alam mo namang ginawa niya sa amin, di ba, tito? Nung iniwan kami ni tatay para dun sa kabit niya, nagbago talaga ako. Nangako ako na hindi ako magiging katulad niya. Hindi naman porket anak tayo ng mga tatay natin ay katulad na natin sila. Iba tayo, Miggy. Nga. Oh, pwede na to. Sa kanya rin ba to? Oo. Ano ka gumamit dito? Oo. Tinuruan ako ng lolo mo noon. Kahit nga ito, makikita mo yan yung nasa likuran mo. Alam mo ba na nung 13 years old ako, nirigalo sa akin yan ng lolo mo.
Piruin mo, sino ba naman tatay ang magre-regalo sa kanyang batang anak ng tunay na baril, di ba? Si Lolo. Pero wala nang mga papeles yung mga yan, kaya mas mabuti sirain na natin. Baka pwedeng turuan mo muna ako bago natin sirain. Oh! Wow! Galing! Ah! Oh, ikaw naman. Ano ba? Tandaan mo yung mga tinuro ko sa'yo, ha? Ito, no? Oh! Ah, alas! Aray ko. Amin na. Pakitaan naman kita. Kasama dito, ah. Yeah! Oh, Alas! Tumi... Hoy! Shh! Tabi ka dyan! Kaya mo tamaan! Hoy! Hoy! Miggy, palagay ko kailangan na natin pumasok. Sira Mahirap ulo na, yata tayo eh. taga rito eh. Baka mamaya kung ano pang gawin sa atin yan. Hina, dali! Tumabala! Dito. Baliw. Oh, ang tito mo. Bumalik po sa bahay. Tinignan lang po yung mga lumang dokumento. Ah, ay, nako, Otoy. Labas-pasok talaga ang signal dito. Hayaan mo, baka mamaya-maya may makuha ka ng signal. Naku, baka magtampo yung girlfriend ko. Silosa pa naman yung mga Latina. Tulungan na lang po kita dyan. Oh, hindi na. Hindi Ako na lang po. bahala dito. Ako na po. Ako Ako lang yan. bahala dito. Hindi. Ikaw talaga. Ay, tek muna. Miggy, gaano katagal ka na ba sa Amerika? Magsasampung taon na po this November. Nung 15 anyos po ako kasi namatay si nanay. Nag-sponsor po si Tito Gaspar. Kaya ang laking utang na loob ko po sa kanya talaga. Parang tatay ko na nga siya. Bait talaga ng tito mo, ano? Papagbigay pa. Sobra. Ang aga niya lumabas. Nakita namin yan kanina eh. Hindi naman yan ang aano. Pero, yung nakikita ko yan pag pumupunta ako dito. Lagi akong kinikilabutan. Ano ba yung mga yan? Sabi ng mga taga rito, malagad ang tawag sa kanya. Sige, ito muna. Maiwan muna kita. May ako na pa dito. Hello, babe? Sige. Pagkatapos natin kumain, tapusin na rin natin yung pagliligpit ng mga gamit. Apa dito? Lorena, Oh, nakausap mo na ba yung kapatid mo? ay, oho. Ayos daw na magtayo ako ng maliit na tindahan sa kanila. Basta ikaw nang bahala dun sa mga gamit, ha? Kung gusto mo ipamigay, gawin mo. Kung gusto mo itabi, ikaw nang bahala. Salamat po, sir. Alam niyo, sir, mabuti na rin yung mag-iba ito.
matayuan ng bago. Parang yung nagiging masaya yung nakatira dito. Para mabaon yung lungkot dito sa bahay na to. Tsaka para hindi na bumibisita ang umalagad. Ano ba yung sabi mong umalagad, te? Ang kwento sa akin, mga espiritu to ng mga sinaunang tao. Tagabantay sa bukid, mga tumutulong sa magsasaka. Pero, minsan, pag may nagawang malaking kasalanan sa kanila, taga-singil. Tama na nga yan, Lorena. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Miggy, bilisan mo na yung pagkain mo. Tapusin na natin yung pagliligpit. Opo, Tito. Bago pa man dumating ang mga Kastila, may system of belief na ang mga ninuno natin. In fact, naniniwala silang ang mundo ng mga espiritu ay hindi hiwalay sa mundo natin. Ang mga puno, ilog at mga bato ay may mga nature spirits. Parang andito, ang mga bukirin ay may mga umalagad. Ang difference lang sa kanila, ang umalagad ay mga spirits ng ancestors na ngayon ay binabantayan ng descendants nila. Dito! Ano nangyari? Sir! Sir! Ano nangyari dito? Ano nangyari? Ano nangyari? May tumulak sa akin. May tumulak. Delikado na tayo dito, Miggy. Mukhang may nagbabalak na masama sa atin. Kailangan na natin makalis dito. Lorena, sumama ka na rin sa amin. Miggy, sakay mo na sa kotse yung mga importanteng gamit. Aalis na tayo. Bilisan mo! Hoy! Huwag lumabas kayo! Ano ginawa niyo sa kotse namin? Hoy! Kagawa nito. Sino ka? Bitawan mo ako! Magbabayad ang may kasalanan. Okay na ako, Lorena. Okay na ako. Sir, hindi niyo ba talaga nakita kung sino tumulak sa inyo? Ha? Wala akong nakita. May problema. Bakit? May flat ng gulong natin. Ano? Flat! Sa pinakamalapit na talyer dito. Naku, iyo, sa highway pa yun! Nako, delikado na tayo dito. Mukhang inaabangan na nila tayo. Bakit? Sino naman gagawa niyan? Hindi ko alam. Posibleng merong gustong magnakaw o kaya merong inutusan na kalaban natin sa negosyo. Hindi ko alam! Sir, hindi tao ang gumawa nun! Umalagad!
May pinagigantihan yung kasalanan. Hindi titigil yun, sir. Hindi titigil yun. Mas titindi pa. Lorena, please! Please, tumigil ka na! Hindi ka na nga nakakatulong, nakakadagdag ka pa! Tao yung kalaban natin. Tao! Buto at laman. Kayang masakin kung kinakailangan. Ito. Kayang patumbay ng bala. Yung mga malyari, kilala yan dito noon. Kasi may mga tauhang magsasakayan. Mayayaman ng mga yan. Pero mapangabuso yung tatay, si Luis Malyari. Sinasagad yung mga magsasaka at hindi pa binabayaran ng tama. Kaya hindi na ako nagugulat kung ganyan din ang maging ugali ng anak niya si Gaspar. Kung ano nga ang puno, siya ang bunga. May signal ako. Kanina pa ako nakatawag. Binasundo na sa atin eh. Miggy, di ba pinabalik ni Lorena yung nagdi-deliver ng tubig? Yun na hintayin natin para makatakas tayo dito. Di ba sa umaga pa yun darating? Kaya kinakailangan wala makakapasok ng buong magdamag. Bantayan natin mabuti. Alam mo, 30 taong kong tinalikuran ng malas sa bahay na ito eh. Pagdating sa dulo, hahabulin pa rin pala ako. Mga pintuan, barikadahan nyo! Dali! Ano nangyari? Mga bintana sa taas! Sara ninyo! Ako nang bahala sa taas. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo dito sa lupa para silang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami aming mga sala para na magpapatawan namin na nagkakasala sa langit. Tuloy sa tukso. Iyak mo po kami. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin. Sino nandyan?
Puntahan mo, dali! Dali! Ate! Ate! Buhay pa siya. Ano, Miggy? Kaya ba niya tumayo? Diyos ko. Ipilay ka ba? May bali. Kaya mo tumayo? Kaya mo tumayo? Miggy! Miggy! Pasok na! Nakita niya ang umalagat. Hindi siya tao. Hindi siya tao. Oo, tama ka. Tama ka, Lorena. Hindi nga tao. Naniniwala na ako. Hindi siya titigil. Hindi siya titigil. Tay-tay lang. Hindi, huwag mo sabihin yan. Huwag mo sabihin yan. Hindi ko kaya mangyari yun, Lorena. Mabubuhay ka. Tatakas tayo dito. Tatakas tayo dito. Gagawa tayo ng paraan. Ah! Kaninong kasalanan ng sinisingil na umalagad? Ate. Lorena. Ate. Ito. Ito. Anong kasalanan yung tinutukoy ni Ate Lorena? Anong gusto sa atin ng mga alagad? Miggy. Inagaw ni Papang yung lupain ng mga magsasaka. Ginawa niya ng titulo yung mga bukiring sinasaka ng mga magsasaka na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Alam ko naman yun. Ramdam ko kung ganong kasakit. Alam mo yung para silang mga inasinan na sugat. Naging pesante sila sa sarili nilang lupa, sa sarili nilang sinasaka. Pagkatapos, wala akong kamalay-malay yung pinapakain pala sa amin ni Papa. Galing sa pawis at luha ng mga magsasaka. Alam mo, siguro yun ang dahilan kung bakit sinumpa tong bahay na to. Hindi lang yun doon natapos. Umabot sa puntong ilan doon sa mga magsasaka nag-aklas. Pagkatapos isang hating gabi, sumalakay sila. Yun ang naging dahilan ng aking pagkalumpo. Tinamaan ako ng gulok sa likod. Pero siguro dahil maswerte pa rin ang Papang. Tinalo niya halos lahat. Kasama ng mga tagabantay niya. Yung mga ilan-ilan na nabuhay, walang awa niyang sinilaban sa gitna ng bukid. Alam mo ba kung gano'ng kasakit? Kahit si Mamang. Kahit si Mamang hindi niya na kayang makita ang mga pangyayaring yun. Kaya niya ginawa yun eh. Noong mga panahong yun, umuwas ako ng Maynila
Nakipagsapalaran ako sa ibang bansa. Hanggang sa hindi ko na nabalikan si Papa. Nabalitaan ko na lang na inatake daw siya ng mga bandido. Pero alam mo, hindi naman ako naniniwalang inatake nga siya ng mga bandido. Matagal nang patay si Lolo. Ba't pa rin tayo sinasalaki ng mga umalagad? Bakit ngayon pa? Hindi naman sila nanakit, sinabi naman ni Ate Lorena eh. Yun nga eh. Hindi sila nananakit noon. Hanggang sa dumating ako. Ikaw. Ikaw ang... Ako nga akong hinahanap nila. Ako yung hinahanap nila para managot dun sa mga kasalanan ng Papa. Ako yung gusto nilang managot doon. Alam mo, Miggy, wala naman din pala akong pinag-iba sa tatay ko. Hindi. Ito, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. May ikaw na nagsabi, hindi tayo katulad ng mga tatay natin. Lalabanan natin to. Paano ba tayong lalaban? Wala na tayong bala, oh. Yung baril ni Lolo. Mamatay na tayo dito. Hindi, yung baril ni Lolo. Naiwan ko sa kusina sa labas. Kukunin ko. Teka, Miggy. Huwag na. Huwag na, Miggy. Delikado. Makinig ka sa akin, Miggy. Nilalagay mo lang sa panganib ang buhay mo. Huwag kang mag-alala. Mag-isa lang yan. Akong bahala. I consider the umalagad more as the collective desire ng komunidad na alagaan ng isa't isa. Ganon kasi yung mga ninuno natin. Komunal. Responsable ka sa kalagayan ng kapwa mo. Kaya naman, miski patay na, inaalagaan pa rin nila ang komunidad. At kung sakali mang may gumawa ng masama sa komunidad, kailangan pagbayaran ito ng buhay man o ng patay. Sa baba. Tatlo sila. Ito yung isa. Tapos pinatay ko na yung isa. Kailangan natin umalis dito ngayon na. Wala na tayong matatakbuhan. Saan pa tayo pupunta? Kailangan natin subukan. Tara na! Kaya natin dito. Malagat! Ako
talaga ang kailangan nila. Konti na lang. Mag-uumaga na. Kaya natin to, tito. Kaya natin, Mickey, kaya natin. Mickey! 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 Mickey. Mickey, ako nagsindi ng apoy. Kaninong kasalanan ng sinisingil na umalagad? Si Diego! Matuto ka maging lalaki, ha? Hindi yung aatras dahil lang sa natatakot ka! Manang-mano ka sa nanay mo! Sige! Di tayo katulad ng mga tatay natin. Lalabanan natin to. Mickey! Mickey! Mickey, ako nagsindi ng apoy. Sinasabi ko lang, tayo ang mga umalagan. Hindi ito supernatural. It's the energy of the community to protect each other and the desire to right wrongs. Yung nangyari, sa tingin ko hindi mga espiritu o umalagad ang mga yun. Sa tingin ko tao yun. Parang tukhang ba? Mix na naman talaga yung pamilya nila eh. Pero patay na ang matandang Malyari. Sana lang hindi ginalaw yung anak. Pati yung tagabantay dinamay nila eh. Halang naman kasi talaga yung pumatay sa kanila. Totoo ang mga umalagan. Totoong binabantayan pa rin tayo ng mga ninuno. Kaya dapat maging mabuti tayo sa kapwa natin. Kasi lahat ng kasalanan ay pinagbabayaran. Tignan mo na lang yung nangyari sa mga Malyari. Para kay Isabel na lang ito. Papa, wala na po si Isabel.
Diyos ko, sumisingaw ang dugo mula sa lupa. Sabi, Oo, Nina. Apat na dekada nang nawawala si Sabi. Ano masasabi siya tong babae na to? Hindi man lang nagbago itsura, hindi man lang tumanda. magpapista tayo. Imbitahan natin si Padre. May himalang nangyari sa pamilya Resurrection. Ang patay. Buhay. Huwag ka nalapit sa akin!